Hello guys, again, I'm here para mag-review ng mga pinanood ko or binasa kong manhwa or novel. So, ang pinaka-latest na pinanood ko, nito lang, kanina lang, is yung Lucifer. Actually, itong yung Lucifer na to, matagal ko na to inumpisang panoorin. Hindi ko na matandaan, pero siguro 5 to 6 years ago. Syempre, pagka nakita mo yung title pa lang ng Lucifer is maku-curious ka na kung anong klaseng palabas to. So, at first, ang tingin ko sa Lucifer, fantasy, normal na fantasy na TV series, parang katulad ng Vampire Diaries noon, nung time na yun. Ina-expect ko na maraming bakbakan, action, yun. Syempre nga naman Lucifer, 'di ba si Lucifer alam naman ng lahat na he's a devil, 'di ba? Pero nung pinanood ko na yung Lucifer, hindi ko ine-expect na yung magpapanood ko is tungkol sa mga detective story. Kasi dito, yung kapartner ni Lucifer, si Chloe Decker, isa siyang detective. And then, naisipan ni Lucifer na maging consultant ni Detective Decker. So, doon na umikot yung kwento. So, etong Lucifer na to, bawat episode, iba-iba yung kwento niya. Depende sa sino yung guest sa episode na yun. So, ito rin yung Lucifer, isa rin to sa mga pinaka unang natapos kong TV series. Kasi ako, sa totoo lang ang dami kong pinapanood na TV series, pero hindi naman lahat yung natatapos ko. Kahit yung mga super favorite ko talaga like Vampire Diaries or Supergirl. Kasi nga, usually, kung hindi nakakancel yung TV show or yung TV series, kadalasan naman, sobrang haba. Syempre, pag sobrang haba ng isang TV series, hindi mo na siya matatapos or baka makalimutan mo na. So, kailangan mo siyang i-rewatch ulit. Kasi usually, ang mga TV series, nagkakaroon niya ng kasunod, mga 1 year or 2 years, ganun. Matagal talaga, kaya minsan, para ma-refresh yung utak mo, kailangan mo siya panoorin ulit. Pero itong Lucifer na to, ewan ko, parang hindi na ako nag-bother na i-recall yung mga nangyari sa mga last season kasi yung Lucifer kasi yun nga episodic siya. Ibig sabihin kahit na hindi mo panoorin yung mga nakaraang episodes, hindi ka malilito. Basta ang plot lang niya, isang devil na naboring sa hell kaya pumunta sa earth and then nagtrabaho bilang detective. Tapos yun, iba-iba episode na siya. So, hindi ko nga ine-expect na, kasi nalipat to sa Netflix, na-cancel din kasi siya. So, nalipat siya sa Netflix. Nung nalipat siya sa Netflix, hindi ko ine-expect na tapos na pala yung mapapanood sa Netflix. Ine-expect ko may mga next episode pa. Pero doon kasi sa season 16 ko, yun na talaga yung ending eh. So, nakakatuwa lang kasi nakatapos ako ng TV series na bihira ko talagang magawa sa buhay ko makatapos ng TV series. So, unang-una, hindi ko na-expect na maganda to. Kasi nga, ang expectation ko, action. Pero, puro daldala yung napanood ko. So, parang, I think it's boring at first. Pero, nung pinanood ko na siya, I keep on watching lang. Na-realize ko na maganda naman pala siya. Kasi nakakatawa siya. Maraming kalokohan to si Lucifer. And at the same time, yung isa sa dahilan kung ba't ako nagstay kasi nga nakakakilig yung mga character kasi opposite attracts talaga si Lucifer tsaka si Chloe kasi usually sa mga pinapanood kong palabas laging yung lalaki yung masungit ganyan tapos yung babae clumsy ganyan pero dito kasi kabaliktaran si Detective Decker siya yung rational mag-isip nag-iisip muna bago siya mag-desisyon tapos ito naman si Lucifer siya naman yung playboy. So, nakakaloka lang. Kakaiba siya sa mga napanood ka na. And then, even yung endearment, yung pagkabanggit ni Lucifer ng detective, di ba parang formal. Pero, pag siya yung nagsasabi, parang naging endearment na siya. Pag sinabi yung detective, parang naiisip ko lagi, si Detective Conan. Pero dito, nung napanood ko yung Lucifer, parang naisip ko na nun, parang pag sinabi yung word detective, ang naiisip ko, si Lucifer kasi yun nga yung madalas niyang tawagin kay Chloe siguro kung tinawag niyang Chloe bilang lang siguro sa kamay and then yun nga
Anong hindi ko lang masyadong nagustuhan dito kasi yung mga celestials dito, syempre lahat naman tayo pag celestial iniisip natin malakas, powerful, parang lahat kaya nilang gawin, pero dito ang dami nilang weakness. Minsan nga parang hindi mo maiisip na ano siya, na ano siya, fantasy or celestial sila, kasi vulnerable sila. May mga times na naapektuhan sila sa mga saksak, sa bala, ganyan, sa poison. Tapos, minsan hindi nila nakokontrol yung powers nila, nawawala. So, parang hindi rin naman talaga sila ganun ka-powerful dito sa Lucifer. Pero, okay na rin naman, maganda naman yung kwento niya eh. And then, naging curious din ako kasi yung hell, tinakel dito sa kwento na to. Kakaiba yung hell dito. Kasi syempre, di ba, pagka sinabing hell, ang maiisip mo, yung mga namatay na, pare-parehas lang yung pagdadaanan pag nasa impyerno na. Pare-pare sa pagdurusa. Pero dito, iba yung hell nila kasi dito, base siya sa guilt mo. So, for example, nung namatay ka, guilty ka sa isang bagay, yun yung magiging hell loop mo. Parang, meron kang isang kwarto dun sa hell, tapos, dun ipapakita sa iyo ng paulit-ulit kung ano yung kinagigiltihan mong bagay. So, yun yung hell loop na tinatawag. So, naisip ko nga paano kaya kung dito sa Lucifer, sobrang sama mo, pero hindi ka guilty sa mga ginagawa. Kasi may mga ganun, di ba, masasamang tao, pero hindi naman sila guilty sa mga ginagawa nila sa buhay. Mapupunta pa rin ba sila sa hell? Hindi nga sila guilty. Ayun. So, napansin ko rin na dito sa Lucifer, yung mga celestial, open sila sa polygamy or polyandry. Sobra, as in. Parang katulad si Amanidil. Dun sa mga huling episode, si Linda nakipag-chemi siya dun kay Adam. Pero parang hindi na tinakil yung tungkol dun. Parang ayos lang din kay Amanidil kung naipot na siya sa ulo. Posible naman hindi niya alam yun kasi naging god na siya, diba? Tapos may isa rin akong tanong dito na hindi ko na sure kung may nakasagot na ba sa online. Yung mga angels pa nagre-reincarnate din ba sila? Kasi meron ditong namatay na angel. So, 'di ba kasi ang devil dito sa Lucifer, hindi sila nagre-reincarnate. Paano pag angel ka? Ganun din ba 'yun? Pag angel ka na tapos matay ka, tigo ka na talaga. 'Yun na ba yung final mo talaga na life? And then, isa rin sa pinagtataka ko, si Eve tsaka si Adam. Hindi ko matandaan kung na-explain ba to sa Lucifer. Pero nagtataka ko paano silang nakakaalis freely dun sa Silver City, sa langit, 'di ba? 'Di ba tao din naman sila. Tsaka bakit sa tagal ng panahon hindi sila nag-reincarnate? Meron bang reincarnate na system dito? Parang hindi yata tinakil yun. Tapos, napansin ko rin si Rory, yung anak ni Lucifer, tsaka ni Chloe. Siya yung gumawa ng sarili niya impyerno. Kasi bagal tayo siya kay Lucifer. Kasi si Lucifer dito, inaakala ni Rory na iniwan sila. Parang pinabayaan sila, pero at the end napatunayan pala ni Lucifer na ang reason kung ba't siya nawala kasi si Rory mismo yung nag-request kay Lucifer na bumalik sa hell para para ipakita na yung mga nasa hell may karapatan pa rin silang magbago. I mean, meron pa rin silang may kakayahan pa rin silang magbago at makapunta sa langit. Diba? So, ibig sabihin, hindi pa finish sa'yo kung nasa hell ka. May pag-asa ka pa rin habang nandun ka. Kasi nga, diba, parang pinapakita sa palabas na kahit sino talaga pwedeng magbago kahit nga nakakasama, kahit yung devil pa mismo. Pero, ang pinagtataka ko lang dito, kasi si Amanidil, nakakalabas-pasok naman, nakakabalik siya, nakakapunta siya sa langit, tapos nakakabalik siya sa lupa. Naging god kasi siya at the end, si Amanidil. Bakit si Lucifer hindi niya gawin? Tapos, alam ko sinadjust niya rin yung kay Rory. Pero ang sabi lang ni Rory, no. Kumbaga parang, you can't. Ganun lang. Diba? Parang, ano ba yun? Script, parang ano rin ba? Para lang ba umanda rin kwento? So, parang manipulation pa rin siya ng God. Yung unang God, bago siya pumunta sa ibang universe. Kasi diba parang ang dating dito, pag hindi umalis si Lucifer dun sa Earth, hindi makakabalik si Rory sa future. So, ang dating nun, parang sinabi ni Rory na you can, para makabalik sa future. Pero, hindi naman talaga dapat gawin ni Lucifer yun. Pwede naman siya magpabalik-balik. Punta sa hell, tapos balik sa lupa. Katulad ng ginagawa ni Amanidil.
So, yun nga, yun lang na din yung napansin ko. Tapos, napansin ko rin dito si Rory. May kahinaan din siya. Kasi sabi nga dito, nakuha niya yung abilities ni Lucifer na malakas, may wings, angel. Pero at the same time, nakuha din niya yung vulnerability ni Chloe. Kasi nga tao si Chloe. And then, yun, parang hinintin dito na si Rory ay lesbian. Pero I don't think so. I think she's just a bisexual. Kasi si Lucifer dito bisexual eh. Kumaga pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae. I think si Rory ganun din siya dito. Pero ang kinaganda lang dito sa Lucifer, bago umalis si Lucifer, nadalaw niya yung mga kaibigan niya, nakapagpaalam siya. Tapos, naging maganda yung buhay ng halos lahat dito. At take note, naglagay pa siya ng sarili niyang office sa hell, parang katulad nung kay Linda. So kumbaga parang siya na yung naging counselor ng mga nandun sa hell. Siya na yung nag-a-advise katulad ni Dr. Linda. So yun lang. So nakakatuwa din na natapos ko tong TV series na Lucifer. Siguro mamimiss ko talaga to panoorin kasi actually hindi ko ina-expect matatapos ko siya eh. Kasi nung napunta siya sa Netflix, parang tinamad na ako. Dami kong pinanood na ibang series bukod dito. Pero naisipan ko siya panoorin ulit. I'm glad na tinuloy ko kasi last season na pala yun. So, at least may natapos ako isang TV series. So, yun lang. So, hindi ko na papahabain yung video na to. Kung gusto nyo panoorin yung Lucifer, available siya lahat ng season niya sa Netflix. So, since tapos na siya, hindi na kayo maiinip maghintay ng mga new season. Pwede nyo na siyang panoorin ulit. So, yun lang. Thank you sa panonood ng video na to. Hanggang sa susunod na video. Bye!